Arestado naman po sa Villasis, Pangasinan ang dalawang sangkot umano sa pagbebenta ng mga asong posibleng nakatakdang katayin. Nailigtas sa operasyon ng mga pulis ang mga asong kalunos-lunos na isinilid sa mga sako. Balitang hatid ni Emil Sumangil, exclusive. Dahan-dahang gumalaw ang convoy ng CIDG patungo sa lokasyon ng target. Dahil tumimbre ang undercover police officer na tila nakatunog daw sa kanya ang katransakyong suspect. Di pa man tuloy ang nakakahinto ang aming mga sinasakyan, nagkatakbuhan na. Tama! 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 Isa sa mga suspect ang tumakbo patungo sa palayan, pero inabutan din ito ng mga pulis. Ang ikalawang suspect sa tabing kalsada nakuha. Basta na lamang daw nilang inabandona ang mga sakong ito kung saan nakasilid ang mga binebenta nilang aso nang sila'y mabulilyaso. Nang buksan ng mga otoridad ang mga sako, tumambad ang mga asong kalunos-lunos sa mga kalagayan. Nanginginig at kung makapagsasalita lamang ay parang nagmamakaawa na sila'y pawalan. Sa pagsusuri po inisyal ng Animal Kingdom Foundation, makikita nyo mga kapuso na nakaalambre po yung mga paa at nakabalot po yung uso ng alambre din po ito. Ayon sa dalawang nadakip na itinuturong may bitbit na mga sako kung saan isinilid ang mga aso. Kala ko basura, binitawan ko, sir. Okay. Tapos papasok sana ako, biglang nagtatakbuhan sila kaya tumakbuhan lang ako. Wala na pong kasalanan, tinawag lang po ako kanina nakatulog ako, sir. Target ng follow-up operation ng amo raw ng mga nahuli na nakalusot. Sa mga kababayan po natin, iwasan po natin magbenta ng mga aso dahil ito po ay alam naman nating bawal, may batas po tayo. Makikita sa mga larawang ito mula sa isinagawang surveillance, mga bata ang humaharap sa mga parokyano. Sila na rin ang tumatanggap ng bayad at nagdi-deliver ng mga aso. Ito raw ang modus ngayon. 3 aso ang nailigtas sa operasyong ito. Dadalhin po yan sa Animal Kingdom Foundation para alagaan at i-rehab sila. At kung pwede na sila matanggal na yung trauma nila sa tao, pwede na siyang ipapa-adapt din. Emil Sumangil, GMA News.